Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pala, meron akong ikukwento sa inyo. Kasi maraming mga tinatanong sa akin, yung mga bagong mga taong namimit ko, na alam niyo may sustansya yung pinag-uusapan. Meron laman, alam niyo meron kang pwedeng matutunan at meron kayong maging kwentuhan o usapan na makabuluhan. So madalas kasing natatanong talaga sa akin, kahit in interviews, paano mo nagawang maging ganyan ka kahit nagaling ka sa broken family? So yung tanong kasi na yun actually, malawak ang sagot dun eh. And useful din ang magiging sagot dun as long as na, alam mo yung, hindi ko naman sinasabing tama, as long as na, alam mo yung, may mapupulot, yung mga kagaya kong sitwasyon. Kasi, sa panahon ngayon, ang daming broken family. Pero, please, don't normalize. Huwag niyo sabihin na, na ang broken family ngayon, normal na lang yan. Hindi. Never magiging normal ang broken family. Yan ang tanda nyo. Please don't normalize yung mga bagay na hindi dapat normalize. Kaya baka sagutin nyo ako, sa panahon ngayon, 2025 na, yung mga broken family, normal na yan. Wag nga. So, ibig mo sabihin, parang okay lang na, magkaroon ka ng anak, tapos biglang magkakahiwalay kayo ng nanay ng anak mo? Or okay lang ba na, na makadisgrasya ka? Kasi yun naman cost ng mga di ba? Kasi normal na yon. Gusto mo i-normalize natin yon. Di ba nga, meron nga akong sinabi dati na ang moral values hindi dapat nababago actually. Kung ano noon hanggang ngayon, di ba? Karamihan ng moral values dapat hindi, di ba? So yun, kasama yun. So ngayon, Lods, ako, unang acceptance, ang nangyari kasi sa akin, alam ko na hindi tama yung setting ng buhay ko doon sa pagkakataon na yun na hindi na magkasama yung nanay at tatay ko. Okay? Kasi hindi naman dapat yun ang pamilya. Ang pamilya, meron kang nanay, meron kang tatay, at ikaw yung anak, di ba? Or, buo ang pamilya, nanay at tatay nandun, tas may anak, di ba? Yun talaga, ang talagang basic na family talaga na masasabi natin, di ba? So, alam ko na talaga na merong kulang. And then, marami mga nangyayari sa akin nung kabataan ko, na nalaman kong meron palang mga mali, yung mga matatanda, o yung mga mas may edad sa atin na pag pinagsasabihan tayo, meron din pala silang maling ginagawa. Kasi, sinasabi nila na kaya ka naging ganyan kasi galing ka sa broken family. Kaya yung bata na yan medyo pasaway kasi galing sa broken family. Bakit kahit naman buo pamilya may pasaway na bata pa rin naman? Ano naman yung excuse natin dun, di ba? So, ngayon ang nangyayari kasi, tumatanim sa utak ng bata yun. So, ang nangyayari, pag nagkakamali sila, nababanggit na lang na may justification na broken family kasi ako kaya ako nagawa yun eh. Hindi pala dapat ganun, okay? So, nung natutunan ko na yan sa criminal sociology kasama yung mga juvenile delinquent, ibig sabihin yung juvenile delinquent, yung mga kabataan na merong conflict sa sa moral o sa mga batas, yun yung mga delinquents, mga juvenile delinquents. Na hindi pala dapat binibigyan sila ng excuse sa mga pagkakamali nila. Dapat accountability ang binibigay mo. Ibig sabihin, accountability, may consequence dapat. So, ang gumagawa kasi nun, yung magulang. So, ngayon, ang shortcut na salita ron, wala ka kasing magulang, kaya naging pasaway kang bata. Pero totoo meaning nun, wala kasing magulang na nagdidisiplina sa'yo, kaya siguro naging pasaway na bata ka. Yun talaga dapat pala. So, ngayon, pag nawala yung gitna na yun, nawawala kasi yung dumidisiplina sa'yo, magkakaroon ng misunderstanding. Ewan ko kung nagigets niya. Hindi mo pwedeng sabihin na walang magulang kaya siya naging ganyan. Dapat pala, wala kasi nagdidisiplina sa'yo kaya ka naging ganyan. And usually na nagdidisiplina is yung magulang. So ngayon, meron kasing sitwasyon dati na meron akong kaibigan na meron siyang pamangkin na pasaway talaga. Nakita ko din naman na mali yung ginagawa at medyo may pagka-KSP. Kulang sa pansin. So ang ginagawa niya, sinasadya niyang gawin yung bagay na yun para mapagalitan siya. Kasi nga, kulang siya sa pansin. Yun na yung tamang word, di ba? Kaya nga, gusto niya magkaroon ng atensyon. Kasi nga, broken family siya. So, iniwan siya sa isang lola na, syempre, hindi lang naman siya yung apo, marami ring iba, tsaka hindi mo pwedeng iasa talaga lang sa hindi magulang di ba? So, nangyayari ganun. Ngayon, dahil ka-close ko naman yung kaibigan ko na yun, sinabihan ko siya. Sabi ko, pre, alam mo ba na hindi mo dapat sinasabi sa bata pala yun? Kasi ang mangyayari, nagkakaroon na siya ng justification na kaya siya nagkakamali kasi broken family siya. Di ba? Sabi niya, ganun ba yun? Paano mo naman nalaman yan? Sabi ko, kahit paano kasi, sa criminal sociology, napapag-aralan namin yun. So, sineshare ko lang sa'yo. Hindi ko sinasabi na eksperto ako dyan. Pero may license ako as a criminologist. So, siguro kahit paano, license pala ako. Ngayon ko naisip yun. So, sabi ko sa kanya, napag-aralan na namin. Pero tingnan mo pa rin kung tama yung sabihin ko. Dapat pala yan, binibigyan mo siya ng accountability.
Dahil wala siyang magulang, ikaw bilang tito, bigyan mo accountability. Pag nagkamali siya, parusahan mo. O bawal kang maglaro dahil nagkamali ka. O bigyan kitang isang oras na hindi ka pwede makihalubilo sa mga pinsan mo para magkaroon ka ng dala. So nagkakaroon siya ng consequence, nagkakaroon siya ng accountability. 'Di ba? Na hindi ko pala pwedeng gawin 'to. Kasi may magpaparusa sa akin. So ngayon, pag ginagawa mo 'yun, mawawala na rin yung sense of pagiging kulang sa pansin niya. Kasi nagkakaroon na kayo ng attention at pinaparusahan niyo na siya. Alam niyo yung yung pagkakataon na kunwari kahit sa basketball team pag hindi ka na pinapagalitan ng coach, magtaka ka na, 'di ba? Pero pag pinapagalitan ka ng coach, ibig sabihin part ka pa. Pero kung nagkamali ka, okay lang yan, biyak mo, okay, sige, paupuin mo. Walang problema niya kahit magkamali siya. Hindi ka na part, di ba? Ganun yun ganun. So yun, mafe-feel ng bata yun. So ngayon, imbis na binibigyan mo siya ng excuse, bigyan mo siya ng tamang disiplina para maging maayos siyang tao. So ngayon, ang nangyari naman kasi sa akin, sa tatay ko, yung ngayon kaganda ng ginawa ng tatay ko, kahit na broken family kami, di ba? Meron accountability pa rin. Meron pa rin consequences sa mga ginagawa ko. Okay? And never sinasabi ng tatay ko na kahit wala kang nanay, na wala kang nanay kaya ganyan. Ang sinasabi niya palagi, kahit wala kang nanay, kumbaga pupunan niya yung mga pagkukulang. Parang ganoon ang sinasabi ng tatay ko palagi. So, hindi pala dapat ginagawa yung ng mga ibang mga matatanda yung mga naririnig ko sa kanila dati. Buti na lang, yung naiwan na isang magulang sa akin yung tatay ko, matibay yung pagbibigay niya sa akin ng aral doon sa early stage ng buhay ko na yun. So, yun yung naging sandalan ko. Yun yung naging sandalan ko. So, kung wala na, kunwari lang kayo, kung wala na nga yung partner nyo sa buhay, o asawa nyo sa buhay, dahil merong hindi magandang pangyayari, nagkaiwalay kayo, at sa'yo na iwan yung bata, kumbaga, wala na nga yung katuwang mo Kaya ikaw, wag ka na rin mawala doon sa bata. Dahil kahit paano meron ka paling obligasyon. Yun yung isa sa parang sa own experience ko naman na, okay, wala yung nanay ko, wala yung katuwang. Pero ginawa ng tatay ko, hindi niya hinayaan mawala yung pagdidisiplina sa akin habang lumalaki. So, tinitry ko ipaliwanag ng maayos yung nangyari sa akin. At yung scientific study na nangyari, na napag-aralan ko rin, na, yung pala yun. Ngayon, nung unti-unti ko na nauunawaan yun, sinashare ko sa iba, and then, lalo kong pinagtitibay sa sarili ko na ganito yung gawin ko. Yung tama. Okay? Lalo kong pinagtitibay sa sarili ko na wag kong bigyan ng excuse pa nagkaroon ako ng mali. Minsan, nagagawa ko na, manisi ng ibang tao, and then at the end of the day, pag uwi mo, hindi ko pa rin dapat isisi sa iba yun kasi ang decision pa rin na sa akin pa rin sa huli. Diba? So, doon naman lumalabas yung kahit na anong pressure ng ibang tao sa'yo. Kung ano sa tingin mo yung tama, yun yung gawin mo. Pero syempre, kailangan mo rin i-balance na kung may mga hurt ka ba o hindi. So, yun, nasasabi ko lang yan. So, yun yung mga napag-usapan namin. Tapos parang nagkaroon din sila ng realization, oo nga no. Hindi pala natin dapat ginagawa sa mga bata yun or sinasabi sa mga bata yun na, broken family kayo, kaya ganyan ugali mo, sama na ugali mo Hindi pala dapat. At ang matindi pa nun, nafe-feed pa natin sa mga bata na masama pala ugali nila. Matatandaan nila yun. Di ba may mga studies na rin na gano'n na kung ano yung sinasabi mo sa bata, yun yung matatandaan nila. Pagka sinabi mo magaling ka, ganyan talagang, feeling nila magaling sila and then lalo nilang gagalingan. Pagka sinabi mo, hindi ka naman magaling, kadalasan ng mga bata, lalo na bumababa yung moral. So yun. So yun mga lods, gusto kong ikwento lang sa inyo yung mga ganung mga klaseng usapan. Pagkatapos, bigyan ko na rin kayo ng update. So, di ba nung Sabado, kumain kami sa Mexican restaurant and then sinend ko yung picture sa nag-sponsor. And then kinabukasan, kumain naman kami sa isang parang Singaporean Chinese restaurant na yung ganun. And then pinaglaro ko yung mga bata sa playground ng mahabang oras. Talagang grabe talaga. Grabe yung pagod nila, yung buhok nila. Talagang kala mo naligo sa pawis ganun. So yun, and then sinend ko ulit. Tuwan-tuwa naman yata yung nagpadala sa atin ng konting blessing. So, siguro gagawin ko na lang din doon yung mga konting kailangan ayusin sa sasakyan kasi may nararamdaman ako na something. Baka yun muna ang gawin ko. And yung iba ron is meron kailangan in health yung isang kamag-anak ko. Okay? So, doon ko na lang din dinala yung iba. So, shinare ko na lang din yung blessings na iba. So, yun. So, mga lods, as of now, medyo hindi gano'n nakakapag-reply yung ate ko, pinsan ko kasi meron pala akong pinsan bago. Okay, hindi, pamangkin pala. Kasi, yung
kapatid ni Ate Yongju na lalaki mas bata, nagkaanak na rin. So yun, ang nangyari, sinend niya yung picture, pinakita niya sa amin. Hindi ko isa-send dito, Lods, kasi feeling ko masyadong private yun. And hindi naging ganun yung band namin nung mas batang kapatid. Although nakakasama ko yun. Nakakasama ko dati paminsan. Pero iba talaga kami ni Ate Yongju. So yun. Pero tuwan-tuwa siya. Pagkatapos, nag-birthday din pala yung anak ni Ate Yongju. Tapos pinapakita niya yung mga picture na masaya sila. Hindi ko na rin ganong ipapakita yun in social media kasi I think masyadong private yun. Siguro si Ate Yongju pwede kasi game naman siya na puntahan ako, ganito na magkaroon pa rin kami interaction. Pero nasabi ko kay Ate Yongju na please batiin mo yung anak mo, sabihin mo pinaparating ko. Kasi for sure, isa siya sa mga magiging paborito kong pamangkin dyan sa Korea. Kung sakali man nandyan ako. Because of you, Ate Yongju. Kasi nga, di ba, ikaw yung parang talagang ka-close ko na pinsan dyan. So most probably yung anak mo, yan yung magiging paborito kong pamangkin. Di ba? Wala man akong kapatid dun, di ba? So ang pamangkin ko dun, manggagaling lang sa mga pinsan ko. Siyempre dito yung pamangkin ko sa kuya. Sa kuya ko, dalawa lang kami magkapatid. Lahat yung paborito ko na yun, matik. Di ba? So yun, malamang ito, ganun din. So nakakatuwa lang. And sana pagpunta ko ng Korea, ma-meet ko rin yung mga anak ni Ate Yongju pala. Yung pala yung next na gusto kong mangyari. Pag pumunta kami ng Korea ulit next time, pasyal-pasyal, ganyan. Wala nang ganong hinahabol kasi wala nang camera. Siguro magbablog ako ng konti para sa mga sumusubaybay sa atin. Pero gusto kong makilala yung mga pamangkin ko kay Ate Yongju. And sasabihin ko sa mga bata na siguro kung dito, malamang kayo yung pinaka-paborito kong pamangkin. Ganun ang mangyayari. Kasi talagang nung bata, wala naman ako ibang naalalang ka-close ko na pinsan ko kundi si Ate Yongju. Magtatampo na naman yung ate ni Ate Yongju. Ang nag-aalaga nga sa akin yung ate ni Ate Yongju, ganun. Yun yung So yun. Maano pa naman ako sa ganun, sa pamangkin kasi maraming naging ba tawag dito? Malalaki na yung mga anak ni Kuya bago ako nagkaroon ng pamilya. So karamihan ng mga pamangkin ko nakita ko lumaki. Karamihan ng pamangkin ko nakita ko lumaki. So medyo parang babaw ang kalooban ko sa mga pamangkin. Yun. Kasi bago ako nagkaroon ng anak, dumami mo na yung pamangkin ko. But anyways mga lods, sana nag-enjoy kayo sa konting kwentuhan natin. At sana naging makahulugan at fruitful yung mga nabanggit ko nung una. Lalo yung pag-survive sa broken family at kung paano nyo iti-treat yung isang bata na galing sa broken family. So next time naman siguro ikukwento ko naman sa inyo yung mismong ako naman bilang bata na broken family. Okay? So yun lang mga lods ha. Thank you!